Hi guys! You are watching Shexary and welcome back to my channel. So in today's video, ito yung first time na mag-open na po ako sa inyo or magkukwento ako about sa akin or sa aking buhay-buhay. Gusto nyo na mag-share ako sa inyo, so this is my first ever episode of Shex Deep Diary Secrets. Gagawin ko tong video na to kasi most of you guys are asking sino ba ako, tungkol sa relationship ko or whatever. Ngayon ang pag-uusapan natin is about my relationship or how I met my boyfriend. Dahil nga napakarami sa inyo ang nagtatanong tungkol sa love story namin or kung paano ko ba siya nakilala. Almost lahat ng detalye na naaalala ko as of now, ikukwento ko rin sa inyo. So this is my boyfriend. So officially ngayon, dahil ito ay pre-filmed at i-up ko to na March 26, we are officially 5 years now. And looking back, hindi ko ma-imagine na nakaya ko yung 5 years with you. Totoo nga. Nagkakilala kami nung high school pa lang kami dahil sa school namin. Simula nursery hanggang high school, isang school lang yung pinasukan namin, which is Philippine Cultural College in Caloocan. Chinese school siya dahil siya ay 75% Chinese and I'm half Chinese. That's why doon kami pumasok na school. Wala kami yung mga childhood lovers, hindi. It all began nung second year kami. Mag-proceed na tayo sa story naming dalawa. How did I met you? We became classmates. First year kami noon, section B siya. Eh dahil sa sobrang kulit ng section niya, pinaghiwalay-hiwalay yung section na yun, di ba? So, siya, napadpad siya sa section namin na section A. So, naging ka-classmate kami noon, second year high school kami. Yung pasukan noon mga June. Tapos, naging seatmate kami. Like, nasa harap siya, nasa likod ako. Actually, yung napasabi ko ako noon, crush ko siya talaga. Our only way of conversing, hindi kami naging talkative at all, hindi kami nagkaroon ng conversation, we didn't build any friendship at all. So, our only way of communicating is by passing paper, passing forward the paper, ganun yun lang. Nung mga high school life ko, sobrang arte ko. Like, I'm the girl na everyone uses Nokia and I'm using iPhone 3GS na during that time. Then, parang bully, parang you know, masungit and all that. Dahil nga yung classroom namin, hindi siya aircon, naka-electric fan lang. So, ang init pagdating sa tanghali. Siya may pamaypay siya. So, me being my mean self, being my mataray self, ifo-forward ko yung face ko na ganun sa kanya. Yung paypay niya, naaabot sa face ko. So, ngayon, tinatanong ko siya, ano kami na-obvious mo ba yun? Then, fast forward to mga second grading, nag-start siya na lumapit-lapit sa akin, tsaka dun sa ex-best friend ko dati. Recess, sumasama siya sa akin. I was kind of distracted sa kanya kasi during that time, may boyfriend ako. Yung boyfriend ko during that time, nakikita na magkasama kami sa picture. So, nagiging away din. Nagiging issue din siya dahil alam nga na crush ko siya. And then, kahit na ganun, walang mali siya sa akin na sinasamahan niya ako or tinatabihan niya ako kasi I have a boyfriend nun and wala sa akin yung friendship na meron kami during that time. That's why medyo distant ako sa kanya. Pag sinasamahan niya ako, hindi ako masyadong entertaining at all. One day, tinanong niya ako, may boyfriend ka ba? Kasi parang gusto niya naman ligaw. Hindi ako nakapagsalita dahil na-crush ko na siya nung time na yon. Yung best friend ko yung nagsabi na yes, may boyfriend na siya. Starting nun, hindi na siya sumama sa akin. So, come few months, ayun, nag-break na kami ng boyfriend ko and siya naging distant siya sa akin. Hindi na kami masyadong close. Kahit naman na sinasamahan niya ako, hindi naman kami close. We're just classmates na sinasamahan niya ako pero wala pa akong kilig-kilig factor nun. So, pagpasok lang pala ng third year namin. Pagpasok, alam niya na nag-break na kami ng boyfriend ko. Nung time na yun, wala. Hindi niya na ako ina-approach. Parang simpleng hi, hello lang. Pero hindi na yung usual na sinasamahan niya ako tuwing recess or tuwing lunch or ganun. Mga third grading, nag-start na naman siyang lumapit sa akin. And then fourth grading, ayun na. Nag-start na siya uli makipag-flirt sa akin. And sinasamahan niya ako again every recess, every lunch, ayun. Doon na. Pero nung time na yun, ayoko sa kanya kasi ang dami-dami niyang fini-flirt. Uy, hindi ah. Oy, ang dami-dami mo. Matikit lang ako sa mga babae dati. Just background lang din. Si Charles kasi nung high school kami, swimmer talaga siya. Like, he has this athletic body. He has that athlete figure. 2012 ng January, yun talaga yung talagang bakbakan na ng panliligaw. During that time, meron ding mga ibang naliligaw sa akin. Kaya tinanong ko siya, ano ba tayo? Bakit lagi mo ko sinasamahan and all that? Then sabi niya, Di ba pag laging ka sinasamahan, nililigaw na yun, kailangan pa paalam? ayun. So, January, come February 14. So, yun ang naging talagang twist. Kaya naging kami
Binigyan niya ako ng flowers. Nag-cut classes siya ng afternoon classes namin para bumili sila ng flowers with his friends. Starting that time, mas naging sweet siya sa akin and all that. Bakit mas naging sweet ka sa akin simula nung binigyan mo ako ng flowers? Hindi, kasi syempre naging mas right na yung relationship natin. Right? What do you mean by right? Hinog na. Mas seryoso na siya. Tapos, every time na nagte-text na siya sa akin, hindi na siya boring. So, nagre-reply na ako sa kanya. Kasi dati pag magte-text siya sa akin, every night magte-text siya sa akin, hi, 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 hi. Hi, hello. Hi, hello. Hindi ako Ano nagre-reply. gawa mo? O yun. Hindi talaga ako nagre-reply sa kanya. Pero come February 14, simula nung binigyan niya ako ng flowers, mas naging serious siya. So, pagka nagte-text na siya sa akin, nagre-reply na ako. Mga end week ng February, nag-ask na siya sa akin formally kung pwede ba manligaw. Kung paano siya nagtanong sa akin kung pwede ba manligaw. At wala siya nun. Excuse siya sa class namin dahil nga swimmer siya and meron silang laban. Uwian na nun and sa school namin may event. Yung stargazing nga. So, expected namin wala siya kasi nga whole day siyang exempted. So, sinurprise niya ako sa school. Pumunta siya sa akin. Tinakpan niya yung mata ko. Sabi niya, pwede ba tayong mag-walk sa oval namin or yung parang gym namin? Nakipag-walking naman ako sa kanya, naglakad kami. Nag-kneel siya noon, tapos sinanong niya kung pwede ba daw manligaw. Napaisip ako noon for quite a while, then sinabi ko rin yes. Then tumayo siya, niyakap niya ako. Mas tumindi yung panliligaw niya come March. Dahil nga third year students kami noon, meron kaming review center para sa college entrance exam. Isang event na sobrang nagtampo siya. Yung nagselo siya sa best friend niya. Kasi ina-open ko yung isang seat para magkatabi tayo. Taong mo po doon, pinapaalis ko. Tapos dumating ka, imbis na tumabi ka doon sa isang upuan na yun. Tumabi ka doon kay Willie, pusit talaga yun eh. Tumabi ako sa best friend niya kasi nung time na yun, mas close kami ng best friend niya bago pa siya maligaw sa akin. Yun yung first ever na nagtampo siya sa akin actually. Meron din one time na napaiyak ko siya yung dahil sa kuko niya. Hindi, di ako umiyak noon. Nagtampo uli siya sa akin. Hindi ako nagtampo, nagalit ako noon. Dalawa kayo ni Calvin. Pigtutulungan ninyo ako kasi yung pa ako, mga isang buwan ko na hindi nagugupitan. Ayun. Tapos sigaw kayo ng sigaw sa classroom, parang caveman yung kuko, parang caveman. Tinanggal niya kasi yung sapatos niya sa sandok. Tapos nakita namin yung toenails niya. Sobrang haba. So parang na-turn off kami ng best friend ko. Tawa kami na tawa sa kanya kaya binuli namin siya. Pagdating ng gabi, naggupit ka rin ako. March 26, malapit na matapos yung review namin kasi isang buwan lang yun or 3 weeks. Nung wala na yung mga tao, umalis na sila kami, naiwan kami. Nakasama ng best friend niya, ako. Tapos, tinanong niya ako, will you be my girlfriend? And nung time na yun, na-develop din ako sa kanya. Pero hindi pa mature yung love ko sa kanya that time. Alam mo yung feeling na infatuation lang pero hindi pa talaga gustong-gusto ko siya. Like, ang kulit na itong lalaki na to. Kasi nakukulitan talaga ako sa kanya nung time na yun. So, kasi sige na nga, sasagutin ko na nga. Makulit naman talaga ako. Yes, makulit siya. Sobrang kulit niya. So, yung first ever LQ namin, March 26 din siya nung gabi. Umalis kayo. So, nag-swimming ako. Nag-try nga ako swimming. Tapos, di ako nag-text sa'yo. So, nag-text ka sa akin. Ano ba yan? Pagod na pagod ako. Gutom na gutom ako. Tapos, bukas may flight pa ako. Tapos, di ka man lang makapag-text. Tapos, nag-sorry ako na nag-sorry. Kasi siya, parang siya yung tao na hindi pa marunong sa relationship. Kasi ako yung first ever girlfriend niya. So, after na mga 2 weeks namin, gusto ko na makipaghiwalay sa kanya. Kasi nga, parang nakikita ko na immature pa siya. Tapos, pag magte-text kami, walang pinupuntahan yung relationship. But him, parang ayaw niya pa. So, hindi na muna kami nag-break. So, nung 3rd month namin, nagpakilala siya sa parents ko. And nung ako noon, parang ayoko pa. Kasi, bata pa ako noon eh. Baka magalit lang sa akin yung parents ko. Pero, happy ako kasi natanggap naman siya ng parents ko. And then, after few months, getting to know each other, so, napagtagumpayan namin yung isang buong year. So, after nun, gumraduate na kami together. And then, we celebrated our first ever anniversary. Then, I gave him a scrapbook. Tapos yung scrapbook na yun, naiwan niya sa kotse namin. That's why, hindi ko na binigay yun sa kanya ever again. Kasi I feel bad. Parang hindi niya na-appreciate yung gift ko sa kanya. Maski na. Nakalimutan ko nga. Ayun. So, yung scrapbook na yun na ginawa ko sa kanya, lahat ng memorabilia namin nandun. Like, yung mga first petals ng flower na binigay niya sa akin, yung mga first ever ticket, yung story namin nandun sa scrapbook na yun na nakatago sa akin. Nagkaroon kami uli ng dilemma. Nung papasok na kami sa college. Gusto ko mag-sunbeda talaga. Gusto ko mag-accountancy. Eh siya,
sa Lasal Benilde ang gusto niya. Tapos parang pinilit niya ako ng pinilit na mag-Benilde na daw kasi mahirap daw yung relationship na magkahiwalay yung school. Yun yung naging struggle namin and we ended up going to Benilde together. So ayun, wala naman kami masyadong problema nung first year college kami. Tapos mga mid ng first year college, puro away na kami. Syempre, nakilala na namin each other. Second year namin, sobrang away. Like, sobrang away. Meron din siyang problem sa ugali niya. Then ako, may problema din ako sa ugali ko. So, I am standing firm na kung mahal mo ako, magbago ka sa akin. Tapos siya din, standing firm na ako rin, kung mahal mo ako, magbago ka, mag-adjust ka para sa akin. So, yun yung naging motto namin, buong second year namin. That's why, away kami ng away. Inaaway ko siya kasi hindi niya pwede gawin yung mga ginagawa niya sa akin. Like, pag nagagalit siya, sisigawan niya ako. Pagka may nagawa akong hindi maganda or nagselo siya, magwawala siya, magpapunch siya ng wall. Tapos, gagawa siya ng eksena in public kasi nga meron siyang problem na short-tempered talaga siya. Hindi naman po pwede sa akin yun. That's why away kami ng away. So, ayun yung background ng mga second year to third year namin. Sobrang chaotic dahil nalalaman na namin yung mga bad side ng each other. Nung second year namin, yun talaga yung on-off kami. Yung mag-break kami 2 araw, 3 araw, ganon. Isang And linggo, then, 2 linggo, isang buwan. yes, ganon. Yung pinaka matagal naming break, nag-break kami ng 1 buwan dahil naiinis ako sa itsura niya. Like, alam mo yun, yung sobrang nag-accumulate na lahat ng pagkainis mo sa isang tao na pag nakikita mo siya, nabubwisit ka sa kanya. Like, wala na siyang nagagawang mabuti sa mata mo dahil nga inis na inis ka na sa kanya. Usually, pag nagbe-break kami, hindi siya pumapayag. Yung mga on-off lang. And nung time na sabi ko, mag-break na tayo, pumayag na siya. Funny story, kasi nakipag-break ako sa kanya kasi ang pangit ang itsura niya. Totoo yun. Yun yung isang naging problema ko sa kanya, sobrang payat niya. And after 1 buwan, nag-gain siya ng ilang weight? 20. Yun, 20 pounds. Kasi nag-stress eating ako nun. Ayun. Laging may pagkain, laging Ayun. nagluluto, laging nag-microwave. And then, ayun, tinext ko siya kasi hindi ko na talaga kaya ang lungkot-lungkot ko noon. Tapos, nagkabalikan kami. Kahit na sobrang toxic niya sa buhay ko. Nung nag-break kami ng 1 buwan, na-realize ko na hindi ko kaya nang wala siya. Nung third year namin, natututo na kami mag-adjust. Yung pangit sa ugali ko na hindi okay sa kanya, pinipilit ko na tanggalin sa akin na kahit ang hirap-hirap. Natutunan ko talaga makinig. Nung third year namin, talaga in-apply ko yun para hindi na kami mag-away na mag-away. Kunwari, pagka nagagalit siya, daldal siya ng daldal. Pag ako daldal rin ako ng daldal, mas dadami yung sasabihin niya, mas sisigaw siya, mas magagalit siya. So ako, ang ginagawa ko, kahit na hirap na ako, nananahimik na lang ako. Alam niyo yung ganun? So, nananahimik na nila. Oo, yun. Tapos So, mamaya may kita ko, tumatawa ka na. tinatry kong mag-adjust talaga sa kanya. Talagang malaking pag-a-adjust. Ayun, yung third year namin, yun yung turning point sa relationship namin na kung tinuloy namin kung ano yung practice na nagkaroon kami no second year namin, magbe-break talaga kami. So ako, parang syempre for 2 years nakasama ko rin yung taong to and sobrang malaking sakripisyo rin naman yung nagawa niya for me. So nung third year, sobrang hirap pa din na for me. Kasi tinanggal ko talaga yung mga attitude na ayaw niya, ganun. Ayun, kasi ayaw ko na nag-aaway kami kasi mabait talaga siya as a person. Like, mabait siya sa akin as a boyfriend and I need to treasure him as a person sa buhay ko. Ano ba yung mga bagay na tinanggal ko sa akin? First, alam mo yun, yung thinking for my own, and then masyado ko siyang sinosuppress dahil nga yung past relationship ko ay hindi nag-work. Nahihirapan ako mag-trust sa ibang tao, hindi lang sa kanya but in general. Yung third year na rin na yun, binigyan ko siya talaga ng chance na patunayan niya yung sarili niya sa akin. Kasi nung mga first years namin, first, second year, ganon, nag-set lang ako ng limit kung hanggang saan lang siya. Kasi ano mo yun, parang yung past relationship nga hindi okay. So parang nawalan ako ng tiwala sa lahat ng tao. So nag-set lang ako ng limit nung niligawan niya ako na hanggang dito ka lang, hindi ka na pwedeng lumampas kasi ayaw ko na uli masaktan. So nung third year na yun, na-realize ko na hindi maganda yun na ang tagal-tagal na namin sa relasyon namin. Tapos na-realize ko na okay naman pala siya as a person. Okay din siya, parang hindi niya talaga ako lulukohin. Trustworthy siya para sa love ko. Etong fourth year namin, dito na namin na nakukuha lahat ng yung fruit of our labor at saka yung fruit ng
pinaghirapan namin in the past. Kaya rin ako nagstay sa kanya kahit na puro kami away kasi alam ko yung pagmamahal niya sa akin ay napakalaki talaga. Alam ko naman yun at na-appreciate ko yun. Lahat ng effort niya for me na dati hindi ko na-appreciate, ngayon ko lang na-appreciate. Parang hindi ko siya na-appreciate for how many years? 2 years? Yun, almost 3 years. Ayun, I'm just emotional kasi mahal ko talaga siya. Itong relasyon na to, sinasabi nyo na relationship goals kami, sinasabi nyo na, wow, ang sweet-sweet nyo naman. Marami kami pinagdaan ng dalawa sa couple. And kung ano yung meron kami ngayon, pinaghirapan namin yun in the past. Diba?